Unang-una marami ang nakiusap sa atin na pwede pa tayong magserbisyo, marami ang pangangailangan at maraming ang kailangan na baguhin sa Angeles City lalo na, no? Dahil alam nila, with my 38 years in the service, hindi naman tayo mapapahiya dahil sanay tayo sa serbisyo publiko. And of course, para mabigyan ng isang maayos na alternatibong kandidato yung mga kababayan natin sa Angeles City. Tandaan po natin, ang umiiral sa Angeles City ay isang political dynasty na kung saan alam naman po natin, kapag may umiiral na political dynasty sa isang lugar ay hindi po aasenso ang lugar na yan at hindi rin po aasenso yung mga taong bayan doon sa may umiiral na political dynasty na yan. Ang natin dito, ang pinaglalaban natin is meron tayong vision for the Angeles, no? Ang Angeles City. Of course, isang city ito, chartered city na noon-noon pa, no? Kailangan ito ay ang vision natin dito is ito ang the best city actually sa buong Pilipinas dapat, dahil nanggaling po dito yung Air Force na US Air Force, no? Na kung saan napakalaki ng kinikita siguro nito noon, and yet nakita natin dito na marami pa rin naghihirap ng mga tao doon, marami mga illegal settlers, yung trabaho, no? And of course yung healthcare ng mga tao, marami pong mga pangangailangan na kailangan nating gawin dito. Hindi lang po yung peace and order na kung saan tayo eksperto, no? Yung healthcare natin, yung pong sinatawag na mga pabigat na ginawa ng ordinansa, isang na po dito yung pinaglalaban natin na mapatanggal natin yung pabigat na environmental fee sa Angeles City. Dahil po nagtataka yung mga Angelenyos bakit sa ibang mga lugar, sa ibang mga cities, sa mga ibang munisipyo ay walang sinisingil na environmental fee sa tubig, no? Sa Poso Negro daw, pero bakit sa Angeles City? Hindi lang po malaki, mabigat at for 25 years pa ang kontrata dito. Well, undoubtedly siguro hindi na po tayo mapapahiyadan with my experience of almost 38 years in the service, no? At nakita naman po yung ating kakayahan at ang ating naging performance mula po nung ako pa ay junior officer hanggat ako po ay naging RD ng NCRPO, na kung saan sa araw-araw nasa news po ako hanggang ako'y maging chief PNP. Unang-una, hindi po ako siguro mapipili ng ating dating Pangulo na si Presidente Rodrigo Roa Duterte na maging chief ng Philippine National Police kapalit ni Senator Bato noon nung siya ay magretiro, kung hindi niya tayo nakitang magserbisyo at kung paano tayo humawak ng tao, no? Yun lang po ang pwede nating ipagmalaki, yung sa natin, yung experience and of course yung credentials po natin. At sabi ko nga, with almost 38 years in the service, hindi po siguro tayo mapapahiya sa mga kababayan natin sa Angeles. Alam niyo, ang pinangako po natin sa mga Angelenyos, no? Pag kami umikot, ang unang-una po nating sinabi sa kanila ay patatanggal po natin yung pabigat na nararamdaman ng mga lahat ng Angelenyos ngayon. Yung tinatawag nating environmental fee na nakadugtong po sa binabayaran natin sa tubig, no? At nagtataka nga rin po yung mga kababayan natin doon, bakit sa Angeles meron, bakit sa iba wala, bakit sa Angeles meron. Sa mga kababayan ko sa Angeles, mga Angelenyos po, sumubok po tayo ng bago para makamtan natin yung tunay na pagbabago, yung makabuluhang pagbabago. Hindi po natin kailanman makakamtan ng pagbabagong inaasam-asam natin kung hindi po tayo susubok ng bagong liderato. Ang subukan po natin ngayon ay hindi naman politician, kung hindi ay isang leader na kagaya po siguro ni General Oscar David Albayalde.